10 mga celebrities na halos nawala na ang lahat sa kanila. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang tagumpay ay dapat sinasamahan ng disiplina at tamang pagmamanage ng pera upang hindi masayang ang lahat ng mga pinaghihirapan natin. Oo, successful ka nga, ngunit kung hindi mo naman alam kung paano i-handle ang maraming bagay, ay maaaring bumagsak ka o bumalik ka sa kahirapan. At ganito nga ang nangyari sa ilang mga celebrities na halos nawala na ang lahat sa kanila. Ngunit ano pa kaya ang ibang mga dahilan kung bakit ito nangyari sa kanila? Nakabangon pa kaya silang muli? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga successful celebrities ngunit biglang naghirap. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Aaron Carter. Si Aaron Carter ay isang American singer, songwriter at aktor na sumikat noong 1990s at 2000s. Ipinanganak siya noong December 7, 1987 sa Tampa, Florida. Nakilala siya dahil sa kanyang first album na Aaron Carter noong 1997 na naging sikat sa buong mundo. Kapatid siya ni Nick Carter ng Backstreet Boys. Sa murang edad ay naging sikat si Aaron, pero sa kabila ng kanyang tagumpay ay dumaan din siya sa maraming problema at kontrobersiya na nagdulot sa pagkawala ng kanyang yaman at kasikatan. Samantala noong kabataan niya ay naging teen heartthrob si Aaron dahil sa mga kantang I Want Candy, Aaron's Party, Come Get It, at That's How I Beat Shaq. Dahil sa kasikatan niya, ay nagkaroon siya ng mga tour at mga guest appearances sa iba't ibang TV shows, kabilang na ang kanyang sariling reality show na House of Carters, kasama ang kanyang pamilya. Pero sa kabila ng tagumpay, ay naharap siya sa mga personal problems na malaki ang naging epekto sa kanyang buhay at career. Isa sa mga pangunahing problema ni Aaron ay ang paggamit ng droga at alak. Noong 2017 ay inamin niya na may problema siya sa mga ito at ilang beses siyang nagpa-rehab. Bukod dito ay nagkaroon din siya ng mga problema sa mental health tulad ng anxiety at depression. Ngunit lumala pa ang sitwasyon niya nang makasuhan siya ng DUI o driving under the influence at possession of marijuana noong 2017. Dahil dito ay nagkaroon siya ng negative publicity na nakasira sa kanyang career. Dagdag pa rito, nagkaroon din si Aaron ng mga problema sa kanyang pamilya. Ang relasyon niya sa kanyang mga kapatid, lalo na kay Nick Carter, ay naging magulo at puno ng away. At noong 2019 ay nag-file si Nick ng restraining order laban kay Aaron dahil sa umano'y banta niya sa pamilya ni Nick. Ang mga problemang ito ay nagdulot ng dagdag na hirap at stress kay Aaron, pero sa kabila ng mga pagsubok ay sinubukan pa rin ni Aaron na bumangon at magpatuloy sa kanyang career sa musika. At noon ngang 2018 ay inilabas niya ang kanyang album na Love na isang independent release. Bagaman hindi ito kasing tagumpay ng kanyang mga naunang album, ay pinakita nito ang kanyang determinasyon na magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Naging aktibo rin siya sa social media kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at pakikibaka sa kanyang mga tagahanga. Number 2, Fantasia. Si Fantasia Barrino, na kilala rin bilang Fantasia, ay isang American singer at songwriter na sumikat noong 2004 matapos manalo sa 3rd season ng American Idol. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay ay marami ding problema ang dumating sa kanyang buhay. Ipinanganak si Fantasia noong June 30, 1984 sa High Point, North Carolina. Lumaki siya sa isang pamilya na mahilig sa musika at maaga pa lang ay kitang-kita na ang kanyang talento. Matapos siyang manalo sa American Idol, ay inilabas niya ang kanyang unang kanta na I Believe na agad naging sikat. Sumunod dito ang kanyang first album na Free Yourself na nagbenta ng higit sa 2 million copies at nagkaroon ng ilang nomination sa Grammy Awards. Ngunit kahit naging matagumpay siya, ay marami pa ring mga personal problems ang dumaan kay Fantasia dahil noong 2010 ay nakaranas siya ng matinding depression at nagtangkang magpakamatay. Sa parehong taon ay nasangkot din siya sa isang kontrobersya dahil sa relasyon niya sa isang lalaking kasal na nagdulot ng maraming batikos mula sa publiko at media. Bukod sa personal problems, ay nagkaproblema rin siya sa pera. Noong 2009 ay nawala ang kanyang bahay sa Charlotte, North Carolina dahil sa foreclosure.
ang kanyang problema sa pera ay dahil sa hindi magandang pamamahala ng kanyang kita at mga legal issues na may kaugnayan sa kanyang career. At kahit na matagumpay na siya, ay nahirapan pa rin siyang bayaran ang kanyang mga utang at napilitang ibenta ang kanyang mga ari-arian para makabangon muli. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ay ipinakita ni Fantasia ang kanyang tapang at determinasyon na bumangon muli. Matapos ang kanyang mga problema, ay bumalik siya sa musika at naglabas ng mga bagong album na nagpakita ng kanyang talento. At noong 2013 ay nanalo siya ng Grammy Award para sa Best Female R&B Vocal Performance para sa kanyang kanta na Bittersweet. Bukod sa musika, ay naging matagumpay din siya sa Broadway. Ginampanan niya ang role ni Celie sa musical na The Color Purple at maraming humanga sa kanyang performance. Number 3, Lindsay Lohan. Si Lindsay Lohan ay isang sikat na actress noong 2000s at kilala sa mga pelikulang The Parent Trap, Mean Girls at Freaky Friday. Pero kahit sikat siya, ay nagkaroon pa rin siya ng maraming problema na halos ikinawala ng lahat. Nagsimula si Lindsay sa showbiz bilang child model bago pa man siya naging actress. Nakita agad ang kanyang talento kaya nagkaroon siya ng maraming proyekto habang bata pa. Ngunit habang tumatanda ay nagkaroon siya ng mga personal na problema. Dahil noong 2007 ay nahuli siya ng pulis dahil sa pagmamaneho habang lasing at paggamit ng droga. Ito ang naging simula ng sunod-sunod na problema niya sa batas at pagpasok sa rehab, na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang mga proyekto at mga endorsement deals. Isa sa mga dahilan ng kanyang pagbagsak ay ang pagkalulong sa droga at alak. Ilang beses siyang pumasok sa rehab para magbago, pero hindi siya naging matagumpay. Dahil dito ay naapektuhan ang kanyang trabaho, tulad ng hindi pagdalo sa mga appointment, pagkaantala ng mga production, at iba pang problema sa trabaho. Gayon din ang kanyang personal na buhay ay palaging laman ng balita dahil lagi siyang sinusundan ng mga paparazzi. Ang kanyang mga relasyon ay naging kontrobersyal din, kasama na ang mga hiwalayan at mga away na nai-report sa publiko. Dahil dito ay nasira ang kanyang image na mahirap nang ayusin. Ang kanyang mga problema sa pamilya kasama ang kanyang mga magulang na may sariling mga isyu ay lalo pang nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Subalit kahit maraming pagsubok, ay patuloy na naghanap ng paraan si Lindsay para makabangon. Sinubukan niyang bumalik sa showbiz sa pamamagitan ng mga pelikula at reality shows, pero ang kanyang masamang reputasyon ay naging malaking hadlang. Patuloy ang kanyang mga problema sa batas at ilang beses din siyang nakulong dahil sa paglabag sa probation at iba pang kaso. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay patuloy na nagsusumikap si Lindsay na mabawi ang kanyang dating buhay at career. Sinubukan niyang magtayo ng negosyo tulad ng kanyang nightclub sa Greece, pero hindi ito naging matagumpay. Number 4, Mike Tyson. Si Mike Tyson, na kilala rin bilang Iron Mike, ay isa sa mga pinakakilalang boksingero sa kasaysayan. Ipinanganak si Tyson noong June 30, 1966 sa Brooklyn, New York. Lumaki siya sa isang mahirap na lugar at naging member ng isang gang noong bata pa siya. Noong 13 years old siya, ay napasok siya sa Juvenile Detention Center kung saan nakilala niya si Bobby Stewart, na isang dating boksingero. Tinuruan siya ni Stewart ng boxing at ipinakilala siya kay Cus D'Amato, na isa namang kilalang boxing trainer. Si D'Amato ang nagturo sa kanya ng disiplina at nagbigay ng confidence para maging pinakabatang heavyweight champion sa kasaysayan noong 1986 sa edad na 20. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa boxing, ay nagkaroon si Tyson ng maraming problema. Dahil noong 1992, ay nahatulan siya ng 6 na taong pagkakakulong dahil sa kasong rape na isinampa ni Desiree Washington, na isang beauty pageant contestant. Kahit sinabi niyang wala siyang kasalanan, ay nakulong siya ng 3 taon bago siya pinalaya noong 1995 dahil sa magandang asal. Ang pagkakulong na ito ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang career at reputasyon. Pagkalaya ay sinubukan ni Tyson na bumalik sa boxing, pero sunod-sunod na pagkatalo at kontrobersya ang hinarap niya. Isa na rito ang insidente noong 1997 kung saan kinagat niya ang tainga ni Evander Holyfield,
na naging dahilan ng kanyang suspension at malaking multa. Dahil dito ay lalo pang bumagsak ang kanyang career at nawala ang malaking bahagi ng kanyang kita. Dagdag pa rito, isa pang malaking problema ni Tyson ay ang kanyang magulong love life. 3 beses siyang ikinasal at nagkaroon ng maraming problema sa kanyang mga relasyon. Ang una niyang asawa na si Robin Givens ay nagsampa ng divorce matapos ang 1 taon ng kanilang pagsasama na may mga aligasyon ng pang-aabuso. Ang kanilang divorce ay isa sa mga pinakamahal sa kasaysayan ng showbiz. Ang mga problema sa personal na buhay ni Tyson ay nagdulot din ng malaking epekto sa kanyang kalusugan na humantong sa paggamit ng droga at alkohol. Kaugnay pa nito, noong 2003 ay nagdeklara si Tyson ng bankruptcy kahit na kumita siya ng tinatayang $400 million sa buong career niya. Ang kanyang maluho na pamumuhay, kasama ang malalaking gastusin sa mga mamahaling bahay, kotse, alahas, at mga exotic animals, ay nagdulot sa kanya ng utang. Number 5. Antoine Walker. Si Antoine Walker ay isang dating NBA player na kilala sa kanyang galing sa basketball. Ipinanganak siya noong August 12, 1976 sa Chicago, Illinois. Naglaro siya sa University of Kentucky at nanalo ng National Championship noong 1996. At dahil sa husay niya ay napili siya bilang 6th pick ng Boston Celtics sa 1996 NBA Draft. Sa NBA ay 3 beses siyang naging All-Star. Kilala siya bilang magaling na forward na kayang maglaro sa iba't ibang posisyon. Noong 2006 ay nanalo din siya ng NBA Championship kasama ang Miami Heat, kasama sina Shaquille O'Neal at Dwyane Wade. Naglaro rin siya para sa Boston Celtics, Dallas Mavericks, Atlanta Hawks at Minnesota Timberwolves. Bukod sa galing sa points at rebound, ay kilala rin siya sa pagiging leader sa court. Ngunit kahit na naging matagumpay siya sa basketball, ay nagkaroon si Walker ng malaking problema sa pera. Kumita siya ng higit sa $108 million sa kanyang career. Pero ilang taon lang matapos mag-retire noong 2008 ay nalubog siya sa utang. Ang problema ay nagsimula sa kanyang magastos na pamumuhay at maling desisyon sa negosyo. Mahilig siyang bumili ng mamahaling kotse, bahay at alahas. Pumasok din siya sa mga investment sa real estate na hindi nagtagumpay kaya napilitang mag-file ng bankruptcy noong 2010. Isa sa mga dahilan ng kanyang pagkalugi ay ang mga investment niya sa real estate. Nang bumagsak ang housing market noong late 2000s, ay maraming ari-arian ni Walker ang na-foreclose at hindi na niya nabayaran ang kanyang mga utang. Sa kanyang bankruptcy filing ay iniulat na may utang siyang higit sa $12,700,000 kasama na ang mga utang sa bangko, mga kasamahan sa negosyo at buwis sa gobyerno. Pero pagkatapos ng kanyang pagkalugi ay naging inspirasyon si Walker sa mga athlete at celebrities tungkol sa tamang pamamahala ng pera. Naglakbay siya at nagsalita sa iba't ibang events at nagbibigay ng payo sa mga kabataan at mga players tungkol sa financial literacy at ang mga panganib ng magastos na pamumuhay. Sa ngayon ay patuloy na bumabangon si Walker mula sa kanyang mga problema sa pera. Number 6. Dionne Warwick. Si Dionne Warwick ay isang sikat na singer at actress na nakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Ipinanganak siya noong December 12, 1940 sa East Orange, New Jersey. Kilala siya sa kanyang mga kantang Walk On By, I Say a Little Prayer at That's What Friends Are For. Sa kabila ng kanyang tagumpay, ay nagkaroon din siya ng malaking problema sa pera. Noong March 2013 ay nagdeklara ng pagkakabankrupt si Dionne Warwick sa New Jersey. Sinabi niya na may utang siya na halos $10.7 million sa buwis at iba pang utang. Ang mga utang na ito ay nagsimula pa noong 1990s. Ang pangunahing pinagkakautangan niya ay ang Internal Revenue Service o IRS at ang California Franchise Tax Board. Ayon kay Warwick, nagmula ang kanyang mga problema sa buwis dahil sa maling pamamahala ng kanyang kita. Ngunit kahit na sikat at matagumpay siya, ay nagkaroon ng seryosong problema si Warwick sa mga taong namahala ng kanyang pera. Hindi rin tama ang pamamahala at wala siyang tamang gabay kaya lumaki ang kanyang utang.
hindi niya agad napansin ang laki ng kanyang utang hanggang sa hindi na niya ito mabayaran. Dahil dito ay kinailangan niyang tanggapin na hindi sapat ang kanyang kita mula sa mga royalties at iba pang pinagkukunan para mabayaran ang kanyang utang. At upang makabangon mula sa pagkakabankrupt, ay patuloy na nagtrabaho si Warwick. Nag-perform siya sa iba't ibang concerts at events para makalikom ng pera. Kahit na may edad na siya, ay ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa musika. Ang kanyang pagsusumikap na makabangon ay patunay din ng tibay ng kanyang loob at pagmamahal sa kanyang trabaho. Bukod sa kanyang mga problema sa pera, ay patuloy na tumutulong si Warwick sa mga charitable na gawain at advocacy. Kilala siya sa kanyang mga contributions sa AIDS research at iba pang humanitarian efforts. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa iba ay malaking bahagi ng kanyang pagkatao at inspirasyon sa marami, kahit na siya mismo ay may mga pagsubok na pinagdadaanan. Number 7. Wesley Snipes. Si Wesley Snipes ay isang sikat na aktor noong 1990s at early 2000s. Kilala siya sa mga pelikulang Blade, Demolition Man at Passenger 57. Magaling din siya sa pag-arte at martial arts. Pero dumaan siya sa matinding problema na halos sumira sa kanyang buhay at career. Samantala, nagsimula ang problema ni Wesley Snipes noong late 2000s dahil sa issue sa buwis. Noong 2006 ay kinasuhan siya ng hindi pagbabayad ng buwis mula 1999 hanggang 2001. Hindi siya nag-submit ng tax returns at ang halaga ng hindi nabayarang buwis ay umabot ng $1 million. Ayon sa ulat, ay kumita siya ng halos $37 million mula 1999 hanggang 2004, pero hindi niya ito iniulat ng maayos sa Internal Revenue Service. At noong 2008 ay nahatulan si Snipes ng 3 taon sa federal prison dahil sa hindi pagsusubmit ng federal income tax returns. Nagsimula siyang makulong noong December 2010 at pinalaya noong April 2013. Kahit na nakulong siya, ay nanatili siyang positibo at bumalik sa pag-arte pagkatapos makalaya. Pero ang mga taon na wala siya sa spotlight ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang career. Bukod sa problema sa buwis, ay nagkaroon din si Snipes ng iba pang pagsubok. Ang mga negosyo na pinasukan niya ay hindi naging matagumpay at nagkaroon siya ng issues sa ilang movie projects na hindi natuloy. Dahil dito ay naapektuhan ang kanyang financial situation at napilitan siyang magbawas ng gastos sa kanyang pamumuhay. Subalit sa kabila ng mga pagsubok na ito ay hindi sumuko si Wesley Snipes. Matapos makalaya ay bumalik siya sa pag-arte at nagkaroon ng mga roles sa pelikulang The Expendables 3 at Coming to America. Bukod dito ay nagtatrabaho rin siya bilang producer at writer. Ginamit niya ang kanyang mga karanasan bilang inspirasyon para ipagpatuloy ang kanyang career at buhay. Sa kabila nito, ang kwento ni Wesley Snipes ay nagpapakita na kahit gaano kakasikat o matagumpay, ay maaari ka pa ring makaranas ng matinding pagsubok. Pero ipinakita rin niya na may pag-asa pa ring makabangon at magpatuloy. Ang kanyang determinasyon at pag-asa ang nagdala sa kanya mula sa pagkakulong pabalik sa movie industry. Number 8. Britney Spears. Si Britney Spears ay isang sikat na pop singer na sumikat noong 1990s at 2000s. Naging kilala siya at nagkamit ng tagumpay na bihira para sa iba. Ngunit ang kanyang kasikatan ay sinundan ng malaking pagbagsak na pinag-usapan ng buong mundo. Samantala, nagsimula si Britney sa showbiz bilang bata pa lang. Kasama siya sa The Mickey Mouse Club. Noong 1999 ay inilabas niya ang kanyang unang album na Baby One More Time na agad na naging hit sa buong mundo. Sumunod dito ang mga sikat na kanta tulad ng Oops, I Did It Again, Stronger at Toxic. Pero sa kabila ng tagumpay ay nahirapan si Britney dahil sa matinding pagmasid ng media at publiko. Habang patuloy ang kanyang kasikatan, ay nagkaroon ng mga problema sa personal na buhay si Britney. Ang kanyang relasyon at kasal kay Kevin Federline ay nagdulot ng stress sa kanya. Matapos ang kanilang divorce noong 2006, ay nagkaroon ng matinding laban para sa custody ng kanilang 2 anak.
ang patuloy na pagmamasid ng media at publiko ay nagpalala ng kanyang sitwasyon at nagresulta sa kanyang mental breakdown noong 2007. Subalit noong 2008 ay inilagay si Britney sa ilalim ng conservatorship ng kanyang ama na si Jamie Spears matapos siyang maipasok sa psychiatric ward. Sa ilalim ng conservatorship, si Jamie ang naging tagapamahala ng lahat ng kanyang personal at financial na desisyon. Layunin ng conservatorship na protektahan si Britney pero naging kontrobersyal ito dahil sa mga aligasyon ng pang-aabuso at paglabag sa kanyang mga karapatan. Marami ring fans ang naglunsad ng Batch and Free Britney movement na nanawagan ng kalayaan para kay Britney mula sa conservatorship. Ngunit kahit na maraming pagsubok ay ipinakita ni Britney ang kanyang katatagan. Patuloy siyang nag-perform at naglabas ng musika kasama na ang matagumpay na album na Circus noong 2008 at Glory noong 2016. Pero ang conservatorship ay patuloy na naging hadlang sa kanyang personal na kalayaan. Sa paglipas ng mga taon ay patuloy na lumaban si Britney para sa kanyang kalayaan mula sa conservatorship. Noong 2021 ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magsalita sa korte at ibinahagi ang kanyang mga karanasan sa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama. Number 9. Michael Jackson. Si Michael Jackson, na kilala bilang King of Pop, ay isa sa mga pinakasikat na musician sa buong mundo. Sumikat siya dahil sa mga kanta tulad ng Thriller, Billie Jean at Beat It. Pero kahit na siya ay sikat at matagumpay, ay dumaan din siya sa maraming problema na naging dahilan ng pagkawala ng halos lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaugnay nito, isa sa mga malaking dahilan ng kanyang pagbagsak ay ang mga kaso sa korte na hinarap niya. Noong 1993 ay inakusahan siya ng pang-aabuso sa bata. Kahit naayos ito sa labas ng korte, ay nasira ang kanyang reputasyon at nagdulot ng matinding stress. Noong 2003 ay muli siyang inakusahan ng pang-aabuso sa bata at nagkaroon ng malaking paglilitis noong 2005. Ngunit kahit napawalang sala siya, ay nagdulot ito ng matinding hirap sa kanyang emosyon at pera. Maliban sa mga kaso, ay nagkaroon din siya ng malaking utang. Noong huling bahagi ng 1990s at unang bahagi ng 2000s, ay nagsimula siyang mabaon sa utang dahil sa kanyang magastos na pamumuhay. Ang kanyang mga magagarang bahay at ang Neverland Ranch ay nagdulot ng malaking gastos. At noong 2006 ay iniulat na may utang siya na umabot sa $270 million. Dahil dito ay nahirapan siyang makabangon at panatilihin ang kanyang mga ari-arian. Maliban dito, nagkaroon din si Michael ng seryosong problema sa kalusugan. Labis siyang umasa sa mga gamot na naging sanhi ng kanyang sakit. Maraming nagsasabi na naging dependent siya sa mga painkillers at iba pang gamot upang mawala ang sakit na nararamdaman niya. Nagbago rin ang kanyang anyo dahil sa maraming operasyon sa mukha. Sa kabilang banda ay sinubukan ni Michael na bumalik sa music industry sa pamamagitan ng series ng mga concert na pinamagatang This Is It. Pero bago pa man magsimula ang mga concert na ito, ay namatay siya noong June 25, 2009 dahil sa cardiac arrest na dulot ng labis na paggamit ng propofol at benzodiazepine. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot din ng matinding pagluluksa sa buong mundo at muling nagbigay ng interes sa kanyang musika at buhay. Kahit na dumaan siya sa maraming pagsubok, ay nananatiling buhay ang pamana ni Michael Jackson sa musika at kultura. Number 10. MC Hammer. Si MC Hammer, o kilala rin sa kanyang tunay na pangalan na Stanley Kirk Burrell, ay isang sikat na rapper at dancer noong late 1980s at early 1990s. Sumikat siya dahil sa kantang You Can't Touch This at sa kakaibang sayaw na tinawag na Hammer Dance. Ang album niyang Please Hammer Don't Hurt Him na inilabas noong 1990 ay naging isa sa mga pinakamabentang rap albums. Dahil dito ay yumaman at sumikat ng husto si MC Hammer. Pero kahit maraming pera ang pumasok sa kanya, ay hindi niya ito nagamit ng maayos. Noong 1996 ay nag-file siya ng bankruptcy dahil sa utang na umaabot ng halos $13 million. Naging maluho kasi ang kanyang pamumuhay. Bumili siya ng malaking mansion at mamahaling sasakyan.
Marami rin siyang tinulungan na tao at nag-hire ng mahigit 200 na mga empleyado, kung kaya't mabilis na naubos ang kanyang pera. Subalit, nahirapan din si MC Hammer na bumangon mula sa kanyang pagkakalugmok. Kahit sinubukan niyang bumalik sa music industry, ay hindi na niya naabot ang dating tagumpay. Pero hindi siya sumuko. Naging Kristiyano siya at naging minister. Nagsilbi rin siyang motivational speaker at nagpatayo ng mga negosyo kasama na ang isang tech startup. Naging aktibo rin siya sa social media, lalo na sa Twitter, kung saan nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga supporters. Sa kabila nito, ang kwento ni MC Hammer ay nagsilbing aral din sa marami tungkol sa tamang paggamit ng pera at pagiging mapagpakumbaba kahit nakuha mo na ang tagumpay. Hanggang ngayon ay kilala pa rin siya, hindi lang dahil sa musika kundi pati na rin sa mga aral niya sa buhay. Ang kanyang pagbagsak at muling pagbangon ay nagsisilbing inspirasyon sa marami na nagpapakita na kahit ano pa ang pagsubok ay may pag-asa pa rin para magbago at muling makabangon.